Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Pusang sipugal na nag-viral ng mamataan sa Mount Pulag, nakahanap na ng forever home. PRC inilabas ang resulta ng June 2025 SPLE, Certified Plant Mechanics Exam, walang pumasa. Dalagang muntik pagsamantalahan, nasa gitna magbabarkadang napadaan lamang. Kambal na nagkahiwalay noong sila ay 10 days old, muling nagkita matapos ang 17 taon. Prioridad sa paglilinis ng Japanese styling expert na si Marie Kondo, aminadong nagbago nang magsilang ng ikatlong anak. Isang art piece sa Italy nasira matapos upuan ng isang turista. At sa ating trending showbiz balita, global boy group na A-Hoff kinabibilangan ng Pinoy singer na si JL Gaspar, nakatakdang mag-debut sa darating na July. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ng ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw kundi maaaring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH-TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH-TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, perfect news para sa pusang sipugal. Nakahanap na ng permanenteng tahanan ng pusang nakakuha ng atensyon mula sa mga hikers nang madalas ito noong makita sa tuktok ng Mount Pulag. Kung matatandaan, ni-rescue si Pugal ng Department of Environment and Natural Resources o DENR mula sa bundok kung saan nag-ugat pa ng debate mula sa social media. Ang kasalukuyang kalagayan ni Pugal, alamin sa report ni Dustin Bayog. Naglabas ng update ang Department of Environment and Natural Resources o DENR ng Cordillera Administrative Region na nakahanap na ng forever home ang sumikat na pusa na si Pugal. Kung matatandaan, nakuha ng puting pusa na may kahel na marka ang atensyon ng mga hikers at mountaineers sa Mount Pulag na mamata nito roon at nagbahagi ng kanilang karanasan kasama ito. Dito na rin nagsimula na bansagan ito ng marami na si Pugal. Pero nakarambuan ay nirescue ito ng DENR upang masiguro ang seguridad, bunsod na rin ng ilang environmental concern sa pananatili nito sa bundok na isang protected landscape. Matapos ang ilang araw na nasa proteksyon nito ng kagawaran, ay nununsyo nito na mayroon ng umampon kay Pugal. Noong May 16 ay nakauwi na si Pugal sa kanyang panibagong tahanan at sa pagbisita ng DENR ay sinabi nitong malusog at nasa mabuting kondisyon. Regular itong kumakain at umiinom at payapang nakikipamuhay kasama ang dalawa pang fur dogs ng kanyang amo. Paunti-unti rin ay binibigay ng kanyang amo ang ilan pang pangangailangan nito tulad ng cat food, leash, litter box at mga laruan upang masiguro ang transition nito sa domestic life. Sa check-up na sinagawa ng DENR, may timbang na 3 kilo si Pugal at nasa mabuti itong nutritional state. Samantala, patuloy naman sa pagbibigay kamalayan ng DENR patungkol sa responsableng pet ownership, ecological impact ng mga domestic na hayop sa national parks at ang tamang interaction nito sa wildlife. Para sa DZRH-TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, naging usap-usapan online ang resulta kamakailan ng June 2025 Special Professional Licensure Examination na inilabas ng Professional Regulation Commission. Mapapansin kasing walang pangalan na nakatala sa dokumento kundi ang mga katagang "No one passed". Maraming nabahala pero mayroon din namang paglilinaw kung bakit ganito ang naging kinalabasan ng naturang pagsusulit. Ang mga detalye sa report ni Rose Babiera. Nabahala ang mga netizens sa resulta ng ginanap na Certified Plant Mechanics Special Professional Licensure Examination o SPLE na inilabas ng Professional Regulation Commission o PRC kamakailan lang. Hindi kasi pangkaraniwan ang mababasa sa dokumento na pinost ng PRC sa kanilang page. Sa halip kasi natala ng mga pangalan ang nakasulat, mababasa sa ilalim ng header na name ay ang mga katagang "No one passed" o "walang pumasa".
Agad naman itong umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizen. Marami ang direktang pinuna ang sistema ng edukasyon sa bansa. Ituwari nila ang resulta kapag tinitipid ang pondo sa edukasyon, gayon din ang produkto ng online class na nagsimula noong panahon ng pandemya. Mayroon din namang hindi pinalampas ang limitadong kakayahan ng bansa na sumabay sa modernisasyon, kaya naaapektuhan ang mga mag-aaral at ang mga empleyado. Bagamat totoo at valid ang mga punto na ito, dapat ding alamin ang konteksto na nakapaligid sa pagsusulit. Sa dokumento na makikita sa website ng PRC, dito malalaman na isa lamang pala ang kumuha ng naturang pagsusulit para maging Certified Plant Mechanic. Ang SPLE ay isa ring programa na ino-offer ng PRC para sa mga Pilipino na nagtatrabaho o naninirahan abroad upang sila ay makakuha ng mga licensure examination, sila man ay nasaan mang lokasyon. Ito ay nakadisenyo na gawing mas convenient para sa mga OFW na makakuha o mapanatili ang kanilang mga professional licenses. Ginanap ang pagsusulit ngayong taon noong June 6 to 8 sa mga testing centers sa Middle East, Singapore at gayon din sa Taiwan. Hindi ito ang pangkaraniwang board exams na kinukuha ng mga fresh graduates taon-taon. Ang mga lisensyadong plant mechanic naman ay maaaring magtrabaho bilang plant maintenance technician na nag-i-install, nagme-maintain at nagre-repair ng mga makinarya at kagamitan na may kaugnayan sa agrikultura. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, isang dalaga umano ang muntik ng mapagsamantalahan matapos pilit itong isinasama ng isang lalaki sa motel na sinasabing partner naman daw niya ang babae. Ngunit ang naturang tagpo agad din na napigilan ng isang magbabarkada na dapat sana'y bibili lamang na pagkain at naglakas loob na tulungan ang naturang dalaga. Ang buong pangyari alamin sa report ni James Galangue. Muntik ng pagsamantala ng isang babae na pilit umanong idinadala sa motel ng isang lalaki na ayon sa kanya ay magkasintahan daw sila. Ngunit sa video, maririnig ang pagtangis ng babae na humihingi ng tulong. Ate, okay ka lang? Bakit? Hindi mo siya kilala? Tara, baba tayo. Tara. Tepi. Kwento ng uploader na si Stephen Paul Ackermans, galing lamang silang magbabarkada sa isang lamay nang maisipin nilang bumili ng pagkain, ngunit sa gitna ng kanilang biyahe ay dito na nila naaktuhan ang mga naging pangyayari. Sa video, agad nilang isinakay sa sasakyan ng babae para mailayo sa sitwasyon, habang kitang-kita rin sa video ang takot ng dalaga at sinasabing hindi naman daw niya nito kilala ang lalaki. Anong ginawa sa'yo? Banti ka na. Banti ka na. Sinubukan pang komprontahin na takutin ng upload ang lalaki na sabay namang tumakbo rin pabalik ng motel at nilubayan na ang dalaga. Tep, huwag nang babalatan. Kilala mo ba yun, ate? Kilala mo ba yun? Hindi niya daw kilala. Nakilala lamang ng babaeng lalaki sa isang online dating platform kung saan nagdesisyon itong may pagkita, ngunit sa oras naman na iyon ay pareho rin silang nakainom. Habang bumuhos naman ang simpatsya ng netizens para sa dalaga at pinasalamatan naman ng magbabarkada na naglakas ng loob na harapin ang sitwasyon, gayon din ang paalala na mag-ingat lalo na sa pagkita sa mga taong hindi pa nila lubos nakakilala. Ang viral video umani na mahigit 1.6 million views, 20,000 likes at mahigit 2,000 shares sa Facebook. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, viral ngayon sa social media ang kambal na ito mula China na muling nagkita matapos ang 17 taon. Pero ang twist, una nang nagkakilala ang dalawa bilang mag-best friend. Nakalaunan ay natuklasang magkapatid pala sila. Ang kwento ng tadhana ng magkapatid na si Zhang at si Hai tutukan sa trending report ni Rovic Manuel. Ika nga ng marami, masyadong mapaglaro ang tadhana sa buhay ng isang tao. Patunay nga riyan ang istorya ng kambal na ito sa China kung saan nagkahiwalay ang mga ito noong sila ay 10 days old pa lang at muling nagkita matapos ang 17 taon. Pero ang nakamamanga sa likod ng kanilang muling pagtatagpo, naging mag-best friend pa ang dalawa nang hindi nila alam na sila pala ay magkadugo at magkapatid pang kambal. Ang istorya ni Zhang Guxin at Hai Chao, 37 years old na ngayon, ay nagsimula noong sila isinilang at 10 days old pa lang.
Dahil umano sa kahirapan, napilitan ng kanilang mga magulang na sila ay ipaampon. Ngunit may kondisyon na dapat ang dalawang pamilya na aampon sa kanila ay parehas na manggagaling sa Hebei Province. Matapos ito, lumipas ang panahong hindi sila nagkikita hanggang sa sina Zhang at Hai ay tumungtong sa 17 taong gulang. Si Hai madalas na nakaririnig sa kaniyang kaklase na may kamukha raw ito na isang empleyado sa isang clothing store at inaya na bumisita doon. Nang makita ni Hai si Zhang, doon na ito nakaramdam ng lukso ng dugo at sila ay naging magkaibigan. Doon na nila ikinuwento ang kanilang mga karanasan sa isa't isa at dito na nila nalaman na sila pala ay may parehas na kaarawan, boses, hairstyle, hilig ng pagkain, maging ang near-fatal illness nila noong sila ay 100 days old pa lang. Dito na nagsimulang maging mag-best friend ang dalawa. Samantala, ang pamilya ng dalawang magkapatid alam ang katotohanan ngunit nanatiling imik ang bibig sa takot na baka bumalik ang mga ito sa tunay nilang mga magulang. Ngunit makalipas ng 14 na buwan, inamin na rin ng mga magulang sa kambal ang katotohanan. Nagkaroon pa nga ng bato-bato pick sa dalawa para mapagdesisyonan kung sino ang panganay at nanalo si Zhang na nagkataong siya pala talaga ang tunay na panganay. Marami pang coincidence ang nangyari sa kambal kung saan magkalapit lang pala sila ng bahay. Parehas na 13 years old ang kanilang mga anak sa parehas ring klase at parehas ring paaralan. Sa ngayon, 37 years old na si Zhang at Hai kung saan bumuo sila ng kanilang social media account na mayroon ng 62,000 followers. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, sparking a new joy. Tila bumaliktad sa kanyang prinsipyo at mga ipinaglalaban sa buhay ang sikat na Japanese tidying expert na si Marie Kondo. Sa patuloy kasing paglaki ng kanyang pamilya, hindi raw may tatanggi na magbabago na rin ang kanyang priorities sa buhay. Aminado ito na maski ang paglilinis ay maisasantabi kapag ikaw ay naging isa ng ina. Ang naging pagbabago ni Marie Kondo, silipin sa ulat na ito. Discard everything that does not spark joy. Matapos isilang ang kanyang ikatlong anak, tila nagbagong ihip ng hangin para sa sikat na Japanese tidying expert na si Marie Kondo. Nakilala ito sa kanyang KonMari method, isang categorical cleaning approach kung saan itatabi mo lamang ang mga bagay na nagpapasaya sa iyong puso at kung hindi ay kailangan mo na itong pasalamatan at pakawalan. Layo nitong mag-declutter hindi lamang ng kalat sa bahay kundi maging ng mga bagay na gumugulo sa iyong isip. Sa isang panayam para sa campaign ng isang travel agency, aminado si Kondo na mahirap panindigan ang matinding commitment sa kalinisan, lalo't may pinapatakbo rin itong business at higit sa lahat dahil mas matimbang na ang pagiging magulang. Nang muli itong bumisita sa Japan, lumahok ito sa iba't ibang aktibidad tulad ng kintsugi workshop na tumutukoy sa Japanese art kung saan ang mga sirang paso ay muling aayusin gamit ang ginto. 先生がおっしゃっていたのが、わびとさびって完璧ではなくって、その揺らぎのある美しさを見つめること。 Ito anyang nagbigay sa kanya ng inspirasyon at panibagong perspektibo tungkol sa katagang beauty and imperfection. Sa tinagal-tagal niya sa industriya, nakatuon daw palagi ang kanyang atensyon sa paghahanap ng balance at ligaya. Pero sa paglipas ng panahon, ay natutunan na rin anyang tanggapin ang katotohanan na hindi perfect ang mundo. Sa katunayan, ito rin daw ang nagbibigay sa kanya ng motibasyon para mag-explore at sumubok pa ng iba't ibang bagay sa mundo. 2019 nang sumikat si Kondo sa Amerika kasabay ng COVID-19 global lockdown at ng release ng kanyang show sa isang sikat na streaming platform. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, paalala sa mga museum goer, ingatan ang mga obra na ating makikita sa loob ng museo o mga exhibit. Viral kasi ngayon ng video ng isang lalaki na nakasira ng isang art piece sa Italy matapos niya itong upuan para kumuha ng larawan. Makikita sa CCTV footage ang pagkakabali ng upuan at ng dalawang harap na paa nito bago tuluyang umalis ang turista na parabang walang nangyari. Narito ang report ni Millie Borja.
Isang upuang binalot ng mga kristal na inspired ng sikat na larawan ng artist na si Vincent van Gogh ang nasira matapos upuan ng isang turista habang nagpo-pose para sa litrato sa isang museo sa Italy. Sa footage na inilabas ng Palazzo Maffei sa Verona, makikita ang isang lalaki at babae na pumipila para magpakuha ng larawan kasama ang Van Gogh chair. Pagkatapos upuan nito ng lalaki, nabali ang upuan at ang dalawang harap na paa nito. Agad siyang tinulungan ng babae na tumayo at sabay silang lumabas sa kwarto nang walang paalam. Ang nasabing upuan ay likha ng Italian artist na si Nicola Bolia noong 2006 hanggang 2007 at inspired ng painting ni Van Gogh na Van Gogh's Chair. Ito ay binabalot ng daang-daang Swarovski crystals. Bagamat inakalang hindi na maayos ang upuan dahil sa masela nitong disenyo, matapos ang pagsasagawa ng maingat na restoration ay naibalik din ang ganda nito. Inireport na ng museo sa otoridad ang insidente, subalit hindi pa rin tukoy ang pagkakakilanlan ng mga sangkot. Ipinost ng Palazzo Maffei ang CCTV footage bilang paalala sa mga bisita na igalang at pangalagaan ang mga likha ng sining. Ani ng pamunuan, ang sining ay hindi lang tinitignan, ito ay iniibig. Sa mga nakaraang taon, ilang artwork na rin ang nasira sa mga gallery dahil sa walang ingat na mga bisita. Kabilang dito ang isang painting ni Mark Rothko na nasira ng isang bata sa Netherlands at isang sculpture ni Ai Weiwei na nabasag sa Bologna noong nakaraang taon. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, all set na next month ang debut ng global boy group na A-Hof na nabuo sa Korean survival show na Universe League. Ang A-Hof ay binubuo ng 9 members, kabilang na ang Pinoy idol na si JL Gaspar. Narito ang report ni Showbiz Angel. Kasado na sa July 1 ang debut ng bagong global boy group na A-Hof, o all-time Hall of Famer na nabuo sa South Korean reality competition show na Universe League. Binubuo ito ng 9 na miyembro, kabilang na ang nag-iisang Pinoy sa grupo na si JL Gaspar. Ang A-Hof may pasilip na nga rin sa kanilang first mini-album na pinamagatang Who We Are. And for sure, bangers na rin ng fans na tumutok sa Universe League since day 1 sa tracklist, highlight medley at teasers na ilalabas ng boys bago sila opisyal na mag-debut. Mga gunita na kamakailan lang, ilabas ni JL na unang nakilala bilang miyembro ng P-pop boy group Plus ang kanyang solo single na Alon na napaulat na gamiting theme song para sa tagalized version ng hit K-drama na The Lovely Runner. Para sa DZRH TV, ito pang ng Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay ishare nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya ay tag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Magkita-kita tayo muli sa darating na Lunes para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.